may magandang balita po tayo tungkol po dyan sa pagpapa-impeach nila kay VP Sara. O dito po sa balita, kakapasok lang po, Korte Suprema, inatasan ang Kamara at Senado. Siyempre itong Senado ay masama talaga dito dahil itong Kamara pinasa nila sa Senado yung articles of impeachment ni VP Sara Duterte. Okay? Korte Suprema inatasan ang Kamara at Senado na magsumite ng under oath na impormasyon at mga dokumento kaugnay ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Kasi nakaraang taon pa yata yun yung sila Atty. Torion at kampo ni VP Sara Duterte ay may reklamo dyan o may inireklamo dyan sa Supreme Court tungkol po sa nangyayaring pagpapa-impeach kay VP Sara na wala naman daw basihan talaga. Ipinag-utos rin ng kataas-taasang hukuman na pag-isahin ang lahat ng petisyon kaugnay ng naturang reklamo. Kinumpirma ng Secretary General ng Kamara ang utos ng Korte at sinabing kumikilos na sila hinggil dito. Ay ayusin nyo na. Kasi malalaman po dyan sa Korte kung talagang kailangang ituloy ba yung impeachment or may mali ba sa pamamaraan na ginawa nila. At maraming manakaraan yung pagpirma, tapos pag-delay at kung ano pa. So ito, panoorin po natin ang balita tungkol dyan. Inatasan ng Korte Suprema ang Senado at Kamara na magsumite ng mga under oath na impormasyon kalakip ang mga dokumento tungkol sa na-file na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ilan sa mga pinasusumiting impormasyon ay ang status ng unang 3 impeachment complaint na na-file ng 3 private citizen at ang eksaktong petsa kung kailan na-endorso ang reklamo sa Kongreso. Ang Secretary General ay may discretion kung kailan dapat i-transmit sa House Speaker ang anumang impeachment complaint na inendorso ng miyembro o mga miyembro ng Kongreso. Pagdating sa Articles of Impeachment Complaint na na-transmit sa Senado, anong opisina o komite ang gumawa ng draft at kailan ito nabuo o nakumpleto sa Kamara. Hinihingi rin ng SC ang impormasyon kung napaikot sa mga miyembro ng Kamara ang Articles of Impeachment o kung kailan ito napaikot bago ang ginawang transmittal sa Senado. Gayon din kung may nailakip na ebidensya sa reklamo o committee report para makapagdesisyon kung dapat i-endorso ang impeachment complaint o hindi. Ang lahat ng partido ay binigyan ng 10 araw para sa kanilang tugon. Samantala, kinumpirma naman ng Secretary General ang SC order at gumagawa na raw sila ng aksyon hinggil dito. Nako. Ang tanong ko lang kasi dito, paano kung mapatunayan dyan na hindi dapat talaga matuloy po yung impeachment trial kay VP Sara or ipa-dismiss kasi may mga paglabag. Paano yung yung mga pumirma na mga congressman na hindi nanalo? Wala na ba yun? Paano yung sinasabi nila nakaraan na may kakasuhan daw dahil sa pagpapapirma? Bakit tahimik na? Mangga, nakakabingi yung katahimikan mo Diba? Pansin nyo? O sabi ni Zena 756, sabi ni Zena, wow, good news. Good news po yan kasi kahit sabihin natin bakit ngayon pa, pero at least medyo pabor po ito kay VP Sara o sa kampo ni VP Sara itong utusan, itong inilabas po ng Supreme Court. Sabi ni Romeo Fabros, bakit ngayon lang umaksyon ang Supreme Court, dapat noon pa? Siguro mayroong mga pinag-aralan, ebidensya at kung ano pa. Alam nyo naman sa Pinas, minsan yung batas mabagal, may mabilis. Depende siguro kung gaano kabigat po yung mga isinampang kaso. Sabi ni Rex Lim, ang problema, maniniwala ba ang Congress sa SC? Ay, dapat kailangan nilang maniwala. Pero ayun naman dito ay kumikilos na sila. Hinggil dito sa inilabas po ng Korte Suprema. Dapat lang. Pero yung mga gigil na gigil dyan na mapa-impeach si VP Sara, mukhang malabo na. Hintay na lang kayo sa 2028. Doon na lang magkaalaman kung sino talaga yung gusto ng taong bayan. Ganun na lang. Magtrabaho na lang kayo ngayon para sa taong bayan. Maraming problema na dapat solusyonan. Puro kayo Duterte, impeach VP Sara, Duterte. Sus naman. Ganito na lang. Thank you. Bye-bye.